Okay. Hello. Hello, good morning. March 26, 2025, 9:16 a.m. Philippine time, guys. Very good news, guys. Nabot ko na yung quota ko, $500. So, ang ipapakita ko sa inyo dito is paano mag-withdraw. And ang maganda dito, nung March 5 nitong buwan, 2025, nag-withdraw na ako bago ko umalis ng Canada. So, meron akong pocket money. So, talagang winidraw ko yun, $1,000. And ngayon, ang quota ko for this month kasi nakakota na ako. Bale, for the whole month, 1,500 ang kinita ko. So, ngayon, kumita na ulit ako ng yung quota ko for the $30 na capital, kinita ko na yung 500 na ipon na siya. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw from PU Prime to your bank. Kasi ganun ako mag-withdraw. Then, ang transaction ko is by credit card. Yung savings account ko, doon din ako magbabayad through sa credit card. So, ang ginagamit ko pang gastos ko is credit card and I'll pay yung savings account ko diretso dun sa credit card. So, hindi ko, nababantayan ko siya para hindi mag-consume yung penalty. So, yun guys. Pero as for na, papakita ko sa inyo yung PU Prime ko na MetaTrader. So, papakita ko sa inyo kung magkano na yung balance. So, kung nakikita nyo na yung chart, pag titignan nyo guys, 595 na yan. Nilugan ko. It's 595 US dollars. Pero magkano ba yan? Pag nagwi-withdraw ka kasi meron pang cut yung mga bangko dyan eh. Kasi syempre may exchange rate to Philippine peso. Pero convert na natin directly using Copilot. How much is the 500 USD to PHP? So magkano ba yung $500 to Philippine peso? So it's 28,000 guys. 28,810. Almost 30K. Pero sabi ko nga sa inyo, nakapag-withdraw na ako nung nakaraan. March 5. Bali pangalawang beses ko ngayon this month. And ito yung kinita ko after ng March 5 to up to now. So $30 lang yan. Abot ko na siya ng 500 US dollar. So guys, ganun lang. Ganun lang yung trabaho ko habang nanonood ako ng Netflix. 'Di ba? Easy. So yun nga yung tinuturo ko sa inyo eh, paano magbasa ng chart, paano mag ano ng price action, yung pag-aralan yung behavior ng price action. So ganun lang ako guys. Kumikita ako ng ganyan. And papakita ko sa inyo guys kung magkano yung winidraw. Winidraw ko nung March 5. So ngayon meron akong 28,000. Sabihin na lang natin, butal na lang tong take 810. 28K lang. Pero may cut pa yan. Parang magiging 26 lang yan pag nakuha ko. Dahil may ano yan eh. May cut pa yan eh sa bangko. So anyway, okay lang yun. Kasi sobrang dali lang nung ginagawa ko. Then syempre, nasa maayos ng gobyerno natin, kailangan ng taxes. Nagbabayad tayo ng taxes. So dito nila kinukuha yung taxes na binabayad, yung bayad natin, yung kaltas natin as ganitong trabaho. So tayo freelancer, work from home, and kumikita tayo ng ganito kalaking amount. Wala pang isang buwan yan guys. Pero nung nasa Canada ako, ito kasi lang talaga ginagawa ko. Pero tingnan natin nung March 5, pakita ko sa inyo guys kung magkano yung withdraw ko nung March 5. Pakita ko lang sa inyo. March 5, nasa
So ito, punta tayo sa email ko. So kung nakikita nyo to guys, March 5 to. March 5. So hinati-hati ng Dragon Pay. Dragon Pay kasi ang dumadaan eh. Para mag-convert ng US dollar to peso. So para dumiretso sa bangko ko, si Dragon Pay ang nakaka-transaction natin to convert our money. Kasi dahil peso account yung bangko ko, kailangan natin ng magko-convert. Hindi naman kasi money changer yung bangko eh. So, kung US dollar yan, pwede mo direkto na dun sa US dollar account mo. Pero dahil peso account yun, at gusto ko na rin kagad magamit yung account na yon, yung pera ko dun. So, gumagamit ako nito. So, ito gamit natin for PU Prime withdrawals. Pag Philippine Bank guys may BG Cash din yata. Hindi ko pa nasusubukan kasi diretso talaga yung mga pera ko sa mga bangko. So, nasasanay na ako gumamit ng mga wireless payment or cashless. Dahil sa Canada, ganun naman talaga ang labanan eh. Halos lahat ng transaction mo doon, gusto ng Canada is cashless na talaga. Kasi pag nag-cash ka doon, cash basis, nadadaya pa yun. At least doon sa wireless, kita na kagad sa accounts mo. And dinideduct na nila kagad doon. So ganito rin yun. So dahil ang trabaho natin is more on computer, so gagamit talaga tayo ng wireless para kumita. Hindi naman natin makukuha yung cash nito sa kanila dahil ang layo nun, lalo na kung Canada based ang yung ugat natin. Ang ugat ko kasi dito sa PU Prime is Canada. Meron sa Philippines guys, pero magkaiba yun. Magkaiba ng mga benepisyo. So may mga giveaway si PU Prime, may giveaway si Philippines. Compare nyo. Pero kung gusto nyo matuto sa akin at matanong ako direkta, dapat dito kayo sa PU Prime ko. Para if you have some question, masasagot ko yan. If sa student naman ni Kit, okay lang guys. Maski di kayo okay lang kay coach, basta kay Coach Kit kayo, okay lang yun. So, magtanong lang kayo diretso sa akin about PU Prime guys. Sagutin natin yan. Kung ano yung mga concern nyo, withdrawal, deposit, accounts, or new updates for the PU Prime about the spreads, kung bakit nagkaganon, or anong pairs, bakit hindi gumagana yung pairs sa ganitong account. We can answer that guys. So ngayon guys, tingnan natin kung magkano yung winidraw ko no March 5. So open natin to. Hinati-hati nila yan. Bali 1,000 kasi yan guys. Yung isa, 15,000. Isang araw lang to 17,000. And 24,000. So 24, almost 50,000 magigit na ganun. So 50,000 plus yung 28 ko, 70K guys. So ang quota ko lang dito is ang 1 month ko dati sa corporate world ko na halos madoble ko na yung sahod ko doon sa corporate world ko na sahod. Tapos nagagawa ko pa yung gusto ko pang gawin. Hatid ko yung anak ko sa school. Kumakain kami sa labas. Yung mga ganun ba? I have a luxury time to do all of this by doing this business. Pag naipon ko yun, plano ko talagang magtayo pa ng isa pang negosyo, kainan din. So ngayon, inaayos ko pa yun. Baka this week or next week, punta akong sa City Hall for the papers. Habang naghahanap din ako ng magandang location. Anyway guys, this month, mga 70 plus na yung kinita ko or more. 70,000 to be, hindi ko pa ma-exact, pero kung exact natin, mga 80 ganun. For this month, yun yung kinikita ko nang wala akong, ito lang ginagawa ko. By reading chart, analyzing price action, and alam ko naman kasi, then yung strategy ko na 1:3, yun talaga yung agimat dun guys. Anyway guys,
Ayan yung mga withdrawal ko. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano naman mag-withdraw. So, open ko lang yung PU Prime ko. Stop share muna ako guys ha. Open tayo PU Prime. Open ko kasi yung password ko eh. PU Prime. Lalagin lang ako. Wait lang. Babasa pa siya eh. Papakita ko sa inyo dito kung paano mag-withdraw. Or withdrawable nga ba yung totoong ano, yung PU Prime kung nabi-withdraw mo ba talaga yung pera mo dito, yung kinita mo. Negosyo to guys eh. Tignan natin kung mawi-withdraw nga natin. Papakita ko lang sa inyo. So guys, ito yung binuhay ko sa pamilya ko habang nasa Canada ako. Ito. Thank you kay Coach Kit kasi siya yung talaga nag-endorse sa akin ito. Actually, may PU Prime ako dati. And I'm not really using PU Prime kasi may iba akong broker. Pero dahil si Kit, marami siyang kaibigan na medyo maganda rin talaga yung position sa mga broker. It, inano nila ako, prinomote nila ako sa PU Prime to be IB, introducing broker. So ang gagawin ko lang is to promote lang yung PU Prime and bibigyan nila ako ng mga bonuses. So ito, kinita ko to by yung kinita natin $500 is through trading. And I'm very grateful din guys dahil si PU Prime palaging nagpapaseminar din yan sila. Yung mga IB din, mga grupo ng mga IB, sasalitayan yung Benson, yung pinaka-head namin. And nagbibigay sila ng idea how to trade, how to promote, and how to yung mga about sa mga ano ba tawag yung benefits, yung mga mga regalo ni PU Prime, mga bonuses yun, mga bonuses. Pinag-uusapan namin doon. So if meron talaga kami, tatanong namin sa kanila. So guys, ito, papakita sa inyo. Ngayon, it's withdrawal day. It's withdrawal day. Kasi $500 eh. Hindi naman natin papalaki yung pera natin dito. Magtitira lang ulit tayo siguro mga less than 100 or 100 gano'n. Pero dahil 500 nga yung quota ko, para ano na, okay na ako, $500, malaki na yun, malaking tulong na yun. For this month, 2 beses ako nag-withdraw. And tingnan natin. Papakita ko na sa inyo, share. Anyway, makikita kaya dito. Metrobank guys, doon ko ilalagay. Ewan ko lang kung okay. Lalagin ko lang yung Metrobank ko. Guys, Metrobank. Ay, di nakikita. Yeah, Metrobank yan. So, kung kano ba yung laman ng Metrobank? So, sa bangko ko guys, may 50K. Basta may 50K, di makita eh. Ayun, nag-i-invisible. Tatry ko tanggalin yung background. Paano ba tanggal? Nakalimutan ko na. Anyway, basta Metrobank, sa Metrobank tayo, 50K ang amount. I-screenshot ko na lang. Tapos papakita ko sa inyo. Ayan, na-screenshot ko. Mamaya i-share ko yung screenshot. Then, share tayo ng screen ulit. Ito naman, dito na sa PU Prime. Guys, nilagin ko na yung PU Prime ko. So, makikita mo dito sa account ko na to. Accounts. Meron ako $593. Pero marami kasi ako accounts dito. Pupunta lang tayo doon sa accounts ko na ginagamit ko. Which is
Ito yung account na yan. Ayan. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo guys na meron akong goal is $500 withdraw. I-withdraw ko na yon. So, withdraw natin kung mawi-withdraw nga ba. Tingnan natin kung mawi-withdraw nga. So, delete lang natin to. Kasi nandyan yung ano. Ito ba yun? Kalimutan ko na. Dala. With ano natin. Ayun ah. Nakita niyo yung withdrawal. Ito yun guys. Ito. So, pindutin natin. Tapos, enter amount 500. Ito yung account natin. Sabi ko nga sa inyo, ito yung account na pag-withdrawal natin. Then, continue nyo lang guys. Continue. So, may mga magtatanong dito. Paano ba to? Select withdrawal method. Pindutin natin to guys. Dahil gamit ko is local bank. Ito, Philippine Bank Transfer guys. Kasi Pilipino yung bangko ko. Pindutin ko lang yan. Tapos, niregister ko na kasi dito yung bangko ko. Ito yon 8058. So, naka-automatic na to. Ito na yung lumabas. Metrobank siya. Ito yung account number, pangalan ko, then account number. Ito yata yung account number. Double check ko dito sa cellphone ko muna guys kung ito nga yung account. 8058. O tama, 8058. Tapos pwede mo rin lagyan to. Lagay ko lang dito is transfer fund. So, kung hindi na, pwede mo naman yata hindi lagyan to, pero mas maganda lagyan mo na for note na lang din. Then withdrawal now. Pindutin niya withdrawal now. Babasa siya. And back, sabi withdrawal amount $500 your withdrawal request successful will be. Okay. Nabawasan na siya guys. Nabawasan na. So, ang nangyari, ipaprocess na ngayon yun. Yung ni PU Prime, yung withdrawal mo, papasok to sa bangko mo, sa local bank mo, kung ano man yun. So, hindi kagad-kagad ma-apekto, pero nag-reply na siya. May pumasok na yata. Dala guys. Okay, wait lang natin. Mukhang may notice na ako. Ang bilis ngayon. Okay, hindi lang. Wala pa yata. Mag-i-email pa kasi yun eh. So, wala pa palang email. Clear my drawing. Tingnan natin sa email. Ayun. May pumasok guys. Withdrawal submitted. Withdrawal request successful. Nag-success na daw. Tapos, Dragon payout. So, meron akong 28,000 guys na sa Dragon payout ah. Pero wala pa, hindi pa nag-a-appear sa bangko ko. I-wait lang natin. So, wait lang natin. Wala pa sa bangko guys. Tingnan natin. Minsan matagal to, minsan 30 minutes. Ayun, pumasok na kagad guys. 80,000 na siya. Ini-screenshot ko na siya. Ini-screenshot ko na. Pumasok na siya. So, mamaya, itong video na to, after ng video to sa GC guys, papakita ko rin sa inyo yung screenshot na pumasok na yung amount.
So guys, ito lang yon sinabi ko na lahat ng kinikita natin is legit pag ginamit natin si PU Prime. And ang maganda doon, ako na yung guide nyo guys. Tanungin nyo ako one-on-one. Lahat ng question nyo about PU Prime. Pag hindi ko alam, direct tayo kay Benson o kala kay Coach Kit or yung mga iba nating coaches sa PU Prime. Pwede namin pagtulungan yun. And ang ma-assure ko lang sa inyo, si PU Prime is very legit guys. Anyway, hanggang ito yung vlog ko is about withdrawal lang. So if you want to deposit, you can message me guys. Ituturo ko naman how to deposit. So anyway, legit na legit si PU Prime guys, 100%. Anyway guys, thank you and good luck sa trading journey.